lalo pang para mas lalo pang ma-sharpen ang ating mga minds with regards to apologetics. Mag-share po ako ng screen. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos Ama na nasa kaitasan ng mga langit. Sa umagang ito, sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, hinihiling namin, Panginoon, ang understanding, ang kaunawaan, upang ang mga bagay na aming patalakayin ay aming ma-assimilate at maging kabahagi na aming personal na buhay at sa aming mga ministries. Maraming salamat sa iyong pagtugon itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Amen. Amen, Doc. So we'll be talking about Apologetics 101. That is Adventist Apologetics. And at this point, meron po tayong mga checkpoints on the law and the Sabbath. So ito po yung mga objections sa law at ito po yung magiging assignment ninyo for our next discussion next Sunday. Kaya ito po ang mga claims, or rather, the first claim about the law ay yung sinasabing Christians no longer need to keep the Ten Commandments for they have ended at the cross when Jesus was nailed to his death. Ang mga Kristiyano ay hindi na kailangan magsunod pa ng 10 utos dahil ang mga utos na ito ay tinapos na sa cross nang ang Panginoong Hesus ay ipinako sa kanyang kamatayan. So ito po ang mainline arguments kung bakit ay isinusulong ang doktrina na wala na po ang Ten Commandments dahil hindi na kailangan. Bakit hindi na kailangan? Dahil wala naman itong kinalaman sa kaligtasan. Hindi naman ang tao maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod ng 10 utos. Kaya dahil wala naman itong viewing, no, sa tinatawag na kaligtasan ng bawat isa, ay ito po'y ipinako na sa cross or was nailed to the cross when Jesus Christ died at the cross. So ito po yung mga argumento, mga kapatid, na sasagutan ninyo. No, sa sunod na linggo ay tatalakayin natin. Unang-una, yung sinasabi sa Romans 3:20, now by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. Sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan, wala naman pong maitutuwid. No? Wala na pong maitutuwid na tao. Walang taong maitutuwid. Kaya, why? Why still keep the law? Wala namang maitutuwid dito eh. No? No one can be made righteous by keeping the law. Sa Bisaya, huwag taong pagamatarungon sa pagtuman sa kasuguan. So useless. Hindi ka naman pala magiging matuwid sa pagsunod ng kautusan. At dahil ang pagsunod ng kautusan, sinasabi
nila ay walang kabuluhan. Bakit? Susunod ka ay ang totoo hindi mo naman talaga masusunod, kapalpak ka pa rin, no? You will try to keep the law, then magkakasala ka pa rin. Walang kabuluhan. Magkakasala ka rin naman pala. Kaya ang Panginoon ang siyang nag-fulfill ng kautusan. So sa Mateo 5:17, sabi ay Christ fulfilled the law. At ang kanyang pagtupad o pagganap ng kautusan ay para sa atin. Dahil kung tayo-tayo lang, wala namang mangyayari, no? Kaya si Jesus na ang gumanap ng kautusan para sa atin. Therefore, sa Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law. Si Kristo ang katapusan ng kautusan. At dahil tinapos na ni Kristo ang kautusan sa kanyang kamatayan sa cross, at siya na po mismo ang gumanap nito nung buhay pa siya, so tayo po mga kaibigan ay hindi na kailangang sumunod dahil si Kristo na ang sumunod nito para sa atin. Siya na po ang naging namuhay na masunurin sa kautusan para sa atin dahil tayo ay wala namang kakayanan na sumunod sa kautusan. So sa ngayon, ang mga Kristiyano are no longer under the law, but we are already under grace. Hindi na po tayo, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan, kundi tayo po ay nasa ilalim ng biyaya. Romans 6:14. So, tama lang ang sinabi ni San Pablo na inabulis na nga po ang kautusan sa kamatayan ng ating Panginoon sa cross. Sabi pa sa Ephesians chapter 2 verse 15, having abolished in his flesh the enmity, having the law of commandments contained in ordinances. Kaya wala na no? Kaya itong mga Sabadista, nagsasayang lang sila ng panahon na pag-emphasize na kailangan sundin ang kautusan. Kailangan sundin ang kautusan. Tinapos na ni Kristo sa krus Kaya bakit susundin pa si Kristo na po mismo ang sumunod, ang gumanap ng kautusan. At kung magpapatuloy pa rin sa katigasan ng ulo, ito po yung sinasabi sa Galatians chapter 3 verse 10. For as many as are the works, for as many as are of the works of the law, they are under the curse. Hindi sila nakaranas ng kaligtasan. They are still under the curse. Bakit? Pinapalitan nila po ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Gusto nilang i-earn ang salvation sa pamamagitan ng mga gawa. Samantalang hindi naman nakakapagtupad ng kautusan, nagkakasala pa rin. Kaya bakit hindi na natin tanggapin ang magandang pabalita na sa kay Kristo lamang tayo may pag-asa at hindi sa kautusan. Kaya mga kaibigan, malinaw na malinaw po ang sinabi ng Biblia na hindi na po tayo
kailangang sumunod pa sa kautusan. Yan po, that that Christians no longer need to keep the Ten Commandments. Hindi na kailangan ang Kristiyano ay sumunod pa sa 10 utos dahil ito'y tinapos na sa cross ng ang Panginoon ay namatay upang tayo iligtas sa kapahamakan. Dahil ang pananampalatayang nagsasabing kailangang sundin ang kautusan ay wala talaga sa hulog sa itinuturo ng Biblia. Ang itinuturo, malinaw mga kaibigan, na tayo'y nangaligtas pamamagitan ng biyaya at sa pananampalataya at hindi dahil sa kautusan. Kaya ang pagsunod ng kautusan ay wala ng kabuluhan. Bakit ka pa mananatili sa kautusan kung wala naman itong kabuluhan sa kaligtasan? Kaya ito po ang turo ng Biblia, turo ng mga apostoles, at ito po ang dapat nating sundin, mga kaibigan. Maraming salamat. Okay, so yung pong paliwanag mga kapatid. Yun, ang assignment nyo ay sasagutan nyo ang mga paliwanag na ito ng mga nagsasabing wala na ang kautusan, hindi na kailangang sundin dahil tinapos na ito sa kamatayan ni Kristo doon sa Kalbaryo ng cross. Okay? So yun po ang ating assignment mga kapatid. Okay po, Doc. So one by one. Objection. Sagutin nyo, Romans 3:20, Okay, Doc. Mateo 5:17, Romans 10:4, Romans 6:14, Ephesians 2:15, Galatians 3:10. Okay, so you will do a counter argument, no? You will do a counter argument at isasubmit nyo yan Doc, sa ibalik. aking Doc, inbox. ibalik yung verses, Okay, Doc. so ngayon, pagpraktisan natin, no? Okay. Yung presentation na yan, i-try ninyong i-cross-examine. So, any one of you can ask question. Tapos, si Doc Raja will pose as the presenter of this particular doctrine na nagsasabing wala ng kautusan for our role play. No? So, ibibigay ko na ang panahon sa mga tanong. Tapos ang inyong counter argument or ang inyong rebuttal isusulat ninyo. After po kayo makapag say tanong or kahit cross-examine, no? Para mahasa tayo mga kapatid. Okay, so malinaw naman ang presentation. Okay, dito na po tayo sa tanungan. Mayroon pa po tayong 15 minutes. Malaki-laki pa ito, no? Malaki-laking panahon sa cross-examine. Okay, so you try to cross-examine the presenter.
Okay, ikaw, nakuha niyo na yung point mga kapatid. Okay, nakuha na, nakapag-notes na po kayo para makapagtanong kayo. Mag-stop sharing na po ko. Okay, Can we have the Bible verses? Opo, Doc. Ibalik yung mga Bible verses, Doc. ha? Yung mga Bible verses. Pwede balik. Hindi nyo na-screenshot? Yung Hindi iba po, na Doc. screen. Can't Hindi. see. Kasi Okay. Okay. Ganito mga kapatid. Okay. Kunin nyo na yung mga ballpen ninyo. Babasahin ko. Sasabihin ko yung mga verses. sige, Doc. Sige, Doc. Okay. Sige. Romans 3:20, Okay. Matthew 5:17, Tapos, Romans 10:4, tapos, Romans 6:14, Ephesians 2:15, Galatians 3:10. Can you Thank you, repeat Bod. the first? Copy po, copy. copy Okay, po, you can now Doc. ask question. Can You you can now repeat? ask question. Can you just repeat the first two Bible verses? I mean Bible text, please. The first Bible text is found in first Bible text is found in Romans 3:20. The Okay. next is Matthew 5:17. Sorry, you were breaking. Matthew 5. Matthew 5:17. Thank you, sir. Copy. Okay, sino ang gustong unang magtanong? Let's have a break of 2 to 3 minutes para makapag-muni-muni sa itatanong. Talo ng Sabadista. Doc, ano na sa balita, Doc? Talo na Talo sa ng balista. At bakit kasi tanong? Hindi Takot na ang lang sabadista. Takot ang sabadista. Wave na. Wave. Doc, ako po Wave na. magtatanong. Ayan. Doc. Sige po. Hello? Go ahead. Doon po sa i-present nyo, Doc, na yung pong sa Matthew 5:17. Sabi niyo po ay si Kristo na ang fulfillment ng law. Gusto ko lang pong sabihin na o tanungin na pag sinabi po bang fulfillment ay ito po ba ay sabi sa Tagalog ay ginanap ni Kristo. Ngayon po, pag sinabi po bang ginanap ay ito po ba ay napapawalang bisa na yung kautusan sapagkat doon po sa susunod na mga talata, ang sabi niya doon ay kahit daw po ang isang kudlit sa mga salitang ito ay hindi mawawala. Ang langit at ang lupa. So kung ang kautusan po ay mawawala dahil ginanap ni Kristo, hindi po kaya ito kontra doon sa sinasabi na yung langit at lupa ay mawawala. Ang kaisa-isang kudlit ay hindi mawawala sa kanyang mga salita. So parang kung po yata contradict kung sa ganun po, Doc. Ikaw po ba yung nagtatanong o nagbibigay ng conclusion? Ay,
Parang kung Okay, yun ay kung ang tanong ko na lang Doc ay pag sinabi po bang fulfillment of law yung sa kay Kristo ay ang ibig sabihin po ba nito ay wala na po ang kautusan. Tapos na po eh, ginanap na po eh. Next question. So kapag naganap na po ng Kristo yung kautusan, Doc, tayo pong mga Kristiyano na gusto pong sumunod kay Kristo, paano po natin masusundan si Kristo kung wala na po ang kautusan? Nagsasayang nga lang kayo ng panahon eh. Kasi Sige lang kapatid, palataya ka lang kapatid. so, huwag mo nyo sayangin yung panahon. Ano po, Doc? Kasi kapag Nandiyan na po nag-try kayo si sumunod sa kautosan, hindi naman yan masusunod. So, huwag ganyang sayangin. Kaya nga tinapos na ni Kristo eh. Tapos patuloy pa rin kayo sa katigasan ng inyong mga ulo. Kaya sabi sa Objection, moderator. versikulo 10, Pakinggan na muna po natin si nagpapatuloy. Doc para makita natin yung kanyang wag muna po tayong sumingit para marinig po natin. Nandiyan na kasi si Professor Camacho. Ay, nandyan na ba? Oo. May singit na lang. Okay, so ituloy natin yan next. Kasi filler lang naman ito. Paghandaan niyo po yung magagandang mga tanong. Opo, para yung matod pa sa Bisaya, kanang panington ta ba? Okay po, Doc. Thank you. Maganda po kayo ng mga tanong na yung talagang pagpapawisan tayo.